May nagtanong sa akin, may nag-text sa akin ngayon lang, bayad ko naman na po yung OLA ko. Natatakot lang. Saan po ba pwedeng ireklamo yung mga ganito? Ito po yung text niya. Good afternoon, si Kuya ko ito, staff dito sa barangay. May nag-blatter sa iyo dito about sa hiniram mo sa online lending app. Binigay nila yung kopya ng ID mo at selfie picture. Ano bang lagay mo sa kanila? Bakit hindi nakakapagbayad? Asikasuhin mo na ito ngayong araw para hindi na sila magpatawag ng hearing for small claims. Pinadalhan ko na rin ang mensahe yung binigay mong 2 reference sa kanila. We need your cooperation. Please reply. Nandito sila ngayon sa barangay. MRL. Klase o no? Nagpapanggap pang staff ng barangay. Halatang-halata naman po na nagpapanggap lang po sila. So mamaya sasagutin natin kung bakit. Ang sagutin ho muna natin is saan pwedeng magreklamo. Pero bago 'yon, no, kung bayad na ho kayo, no, wala ho kayong dapat isipin o problemahin, As long as yun pong proof of payment nasa inyo, wala ho kayong problema. Okay? Pangalawa po, kung saan nyo po pwedeng reklamo. Okay? Total, may screenshot na kayo nito. Ano po? So, tabi nyo itong at i-complain nyo po siya sa SEC. Ano po? Email nyo po siya, no, sa SEC. Kaakibat po itong message na ito, no. So, ito po yung magiging proof ninyo, no. Kung kaya nyo pong tawagin yung hotline ng SEC, tawagan nyo po, no. Bisitahin nyo po yung kanilang website, sec.gov.ph, no, para po tapos hanapin nyo yung contact us para mag-guide kayo kung paano kayo makapagpadala ng complaint. Ano po? Tapos po pagka na-complain nyo na sila sa SEC, no, magpa-blatter na rin ho kayo, no. Pa-blatter kayo sa barangay ninyo, tsaka sa pinakamalapit po na police station sa inyo, no, na may mga ganito nga ako kayo na-receive na message, no. Tapos kung talagang dumulugo kayo sa abogado, no, para po ma-explain sa inyo maigi kung ano ho yung legal na kaso na po pwede nyo isampa sa kanila. Ano po? Kasi itong message na to, na actually nakakatawa tong message na to dahil sila rin ho ito nagpapanggap lang. Biruin nyo, sinabi niya ho na siya daw si Kuya staff sa barangay. Pero sinasabi niya na nag-blatter sa inyo about sa hiniram nyo sa online lending app. Tapos, ang ibinigay po is ID tsaka selfie. Anong klaseng pagpapatunay yun na may utang kayo dun sa online lending app? Kung bibigyan lang ho ng ID tsaka ng selfie. Di po ba? Yung selfie tsaka ID, kung kayo nawawala, pwede yun. Pero yung may utang kayo, ay kalukuhang malaki. Hindi naman ho kayo nawawala. Nawawala ho ba kayo? Kung nawawala kayo, pwede yun. ID, present. Tsaka yung selfie. O di po ba? Para ma-broadcast kayo o ma-publish kayo na nawawala kayo. Pero yung may utang, pakikita ID, tsaka selfie, napakalaki yung kalokohan. Nakita nyo po, wala talagang kaalam-alam sa paniningil ng mga damuho, di ba? O, ginagawa nilang katawa-tawa sarili nila. Ang pagpapatunay ho na may utang kayo is yung kontrata. Ano po? Although yes, no, even yung verbal po na utang is binding, pero dahil nga sa online lending app sila, dapat may kontrata sila ipakita. O di po ba? O so ang dami na kagad sablay talaga. O, una, nagpapanggap na barangay staff. Anong kinalaman ng barangay staff dyan? Di po ba? Hindi kayo i-message dapat ng barangay staff. O, kung meron ho talagang nagpa-blatter sa inyo, iimbitahan ho kayo, pupuntahan kayo sa bahay. Kahit pa paano yan, meron niyang sulat. Tsaka hindi yung karaka-raka, may nagpa-blatter, papupuntahin kagad kayo. Hindi yung ganun. Nakaschedule ho yan. No? Kasi yan, barangay conciliation proceedings. Hindi yung basta-basta na may nagpa-blatter, pupuntahan kayo sa bahay. Kalukuhan namang yun. Kung kayo ho'y may ginawang krimen, no? Wari, nanggulpi kayo, baka po pwede ganun. Ito wala naman, di naman ho krimen itong ginawa ninyo Tapos bayad pa kayo.
O di po ba? Binubwisit lang kayo nitong mga to eh. O di po ba? Hindi ho ganun. Tsaka biruin nyo, may hearing for small claims. Loko-loko, di ba? O tapos ito pa sablay nila. Sa kanila mismo nang galing. Pinadalhan din daw ng mensahe yung dalawang reference na ibinigay ninyo. Para saan? O di po ba? So nabubulabog. Di ba hindi marunong maningil? Sila mismo pinapahamak nila yung sarili nila eh. Ay di po ba? O tapos ito na, huling-huli na. Nung una, nagpapanggap pa siya staff ng barangay. Tapos, we need your cooperation. Please reply. Bakit siyang kumbaga eager na na mag-reply kayo? 'Di ba? Nakakapagtaka bakit siya eager pa na mag-reply kayo. Kung gusto talaga niyang punta kayo sa bahay. Oh, nasa barangay lang naman siya. 'Di po ba? So, alam na alam niyo po na sila ay nagpapanggap. Bawal 'yan sa batas. Yung pagpapanggap po. So, po pwede na sila agad kasuhan. So, ganun po yung gawin ninyo, no? Mag-file kayo ng complaint sa SEC. No? Punta ko kayo sa kanilang website, no? Sa sec.gov.ph, no? Tapos, alamin nyo po doon sa contact us kung paano nyo sila makukontak. Pero, meron naman doon email address. So, doon nyo sila i-email. No? I-attach nyo po itong message na ito na pinadala nila. No? Tapos, gumawa na kayo na salaysay po ninyo. And then, ipa-blatter nyo po para sigurado. Blatter nyo sa barangay, tsaka po sa pinakamalapit na police station sa inyo. No? Tapos, kung talaga mas maliwanag sa inyo, no? Dumulugo kayo sa abogado. Kung wala ho kayong pambayad sa abogado pribado, punta ho kayo sa PAO. No? Manghingi ho kayo ng opinion sa kanila kung ano ho ba yung mas magandang gawin, no? Or kung anong kaso ang pwedeng isampa sa mga kalokohan na pinagagagawa ng mga ola na yan. Kasi kagaya niya, panloloko yan, pero nagpapanggap sila. Huling-huli naman doon sa mensahe. O di po ba? Hindi ho tama yung ganyang pagpapanggap. Ewan ko tong mga to. Kaya ako sa inyo, payo ko sa inyo, huwag niyo pagpapansinin yan. Pagka yung message is too good to be true, huwag niyo siyang intindihin. Mag-concentrate kayo dun sa kaya niyo kontrolin. Yun yung inyong emotions at yung inyong pag-iisip. Importante ho yan. Kasi ang tinatarget niyang mga damuho na yan is yung inyong pag-iisip. Gusto nila ma-torture yung isip niyo para hindi kayo makapag-isip ng maayos. Kasi pag hindi kayo nakapag-isip ng maayos, gagawa kayo ng drastic measures o drastic moves na pagsisisihan nyo. Pero mangungutang na naman kayo para makabayad sa kanila. Gusto niyang mga yan eh. Magkabaon-baon kayo sa utang. Di po ba? Hindi ho tama yun. Against ho yan dun sa ay nilabas na pag-uutos ho ng SEC. Yung prohibition on unfair debt collection practice. Bawal ho yung ginagawa nila na yan. Hindi ho tama yan. Di po ba? Kasi marami ho pamamaraan ng paniningin. Sa totoo lang ho. No? Binayaran nyo na, gaganyanin pa kayo. Di po ba? Kung napakalaking kalokohan. Manong yung talagang dapat singilin, isingilin nila. Hindi yung mag-aaksaya ka ng oras, no, para mambulabog lang, mambuisit. Hindi ho ganyan ang paniningil. Kaya ho, ko dyan sa mga yan buisit ho ako dyan sa mga yan. No? Kaya nga ho, marami nag-message sa akin. Saan ba ako daw nagtatrabaho? Taga-san daw ba ako? Ba't ko naman sasabihin sa inyo? Di po ba? Wala naman nung problema. Puntahan nyo ako eh. Ako, wala akong masamang mithiin. No? Ang sa akin is itinatama ko yung mali. Kung kayo may problema sa akin, wala akong problema. No? Andyan ho ang email ko. Nasa bio ko. Message niyo ko. Di ba? Ayusin natin ang kumpanya nyo.
Ang mahirap kasi sa inyo, ang gulo-gulo lang ng kumpanya nyo, ginugulo nyo pa. Oh, ayusin natin. Oh, ayusin ko, walang problema. Kaya kong ayusin yan. No? Gumagawa na ho ako ng policies and procedure ng credit and collection. Matagal na. Matagal na ho ako sa ganitong klase ng hanap buhay. Pagbali-balik ta rin naman ho yung paniningil, no? Yung pagbe-verify, o sabihin natin credit and collection, pagbali-balik ta rin yun na po. Kahit pa paano po, masasagot ko kayo. Ano po? Basta lang, yung balitaktakan lang tayo. Ang problema sa akin yun. Usap-usap lang. O, diba? Kasi ang mithiin ko lang naman is, maayos yung kumbaga ba, ibigay nyo yung tamang paniningil. May batas may dapat tayong sundin. Diba? Hindi yung ganyan, mali yung ginagawa nyo O, di po ba? Ay, kung gusto nyo matuto, lapit kayo sa akin. I'm very much willing na magturo. Ito, kagaya ho nito, pagtulong ko to sa sa mga nakakaramdam ng mental torture, anxiety, po. Kasi napakahirap po nung ganyan biruin nyo, no? Kumbaga, ang hirap-hirap na ng buhay natin. Tapos dadagdagan ka pa ng ganyan, isipin, na hindi mo naman dapat iniisip. No, dapat tumutulong kayo Diba? Isipin nyo na lang, sentido ko mo. Kaya nga nangutang yan Kasi kulang sila sa budget. Kaya dito sa aking mga ginagawang videos, sinasama ko rin na maghanap din sila ng paraan or gumawa ng paraan na makapaghanap ng ng other source of income. Diba? Kasi pag may other source of income ho tayo, hindi na kayo mangungutang sa mga ulan na yan. Hayaan na natin sila magsara. Well, kagaya ho na lagi kong sinasabi sa aking mga videos, no, is, pagka ho tayo ng utang, kailangan natin bayaran na sa batas ho yan. Ano po? Tsaka kung mangungutang ho tayo is yung sakto lamang, no? At kasya doon sa ating disposable income, no? Para hindi ho tayo mahirapan bayaran. At tsaka kung hindi naman talaga kailangan, huwag na ho tayong mangutang kasi obligasyon ho yan no, yun hong monthly recurring natin, bills nandyan na. Tapos dadagdagan pa ho natin ng utang, baka mahirapan ho tayo. Lalo dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman ho ganun kaganda ang pasahod. Di po ba? Biruin mo, ang minimum wager, kaya ho ba niyan makabuhay ng pamilya? Hindi naman, aminin ho natin, hindi ho talaga kaya. No? Kaya ho nga tayo nagkakagipit-gipit at kumakapit tayo sa mga ganyang klaseng pautang. Diba? So, ang sa atin ho talaga, kailangan talaga ho nating hanapin is yung other source of income. Marami naman ho dyan. Ano po? Sa totoo lang, ako ho, talagang meron ho akong gumagawa ho ako ng mga sideline. No, hindi ho pwede kasi na isang trabaho lang. Kasi may mga nag-aaral ho akong mga anak. May kolehiyo na ho ako. So, hindi po pwede talaga na isang trabaho lang. At hindi naman ho ganun kadali magpaaral. Lalo ho yung kanyang kurso. Ano po? Tapos next year, meron na naman ako senior high. So, medyo talagang, kailangan talagang pumukpok sa sa hanap buhay, no? Kaya yun ho, ang payo ko, no? As much as possible wag yung utang ang hanapin natin, yung other source of income. Marami ho dyan, no? Isipin natin kung ano yung hilig natin. Kasi po pagka yung passion natin or yung hilig natin na magiging other source of income natin, hindi natin iisipin na trabaho yun. Kasi magi-enjoy tayo. Diba? Kung mahilig kayo magluto, magtindahan kayo. Kung magaling kayo mag-bake, magtinda kayo ng mga pastries or whatever. Kung magaling kayong manahe, kayo ng mga damit-damit, baru-baruan, marami po, no? Yun lang siguro, kailangan lang ho ng konting imahinasyon, perseverance, Naintindihan ko po na kailangan ng puhunan, pero sa tingin ko naman po kumbaga, maliit na puhunan, mapapatakbo nyo na kayo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. No? Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta po sa aking mga videos, no?
Maraming salamat sa inyong panonood, no? At maraming salamat sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment, no? At sa inyong pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.